Kailimit po nating malaman o naririnig yung sinabi ng Panginoong Hesukristo. Hindi ako pumarito upang paglingkuran, upang maglingkod. Di ba sabi niya? Hindi ako pumunta rito upang paglingkuran, bagkus upang ako ay maglingkod. At ang maganda po niyan, the truth is, hanggang ngayon naglilingkod si Jesus sa atin. Shocking po ba? Kasi yung maling katuruan, pinaglilingkuran daw natin si Jesus. Yang nasa picture na yan, si Santa Claus, hinuhugasan ng paa ni Jesus. Okay? Inopposite ko lang po para mas appealing sa masa itong video natin para ipakita natin, hey, that's a total opposite. Remember the night of His betrayal. Si Jesus Christ ay naghugas ng mababahong paa ng mga disipulos niya. Okay? Pinapakita rito na ang Panginoon, meron siyang person ng humbleness. Meron siyang humbleness sa kaniyang puso. He's a person of humbleness. Napakabuti, napakagandang ehemplo, but that humbleness belongs only to Him. Anong gusto kong sabihin? Tulad nung righteousness natin na in-impute lang sa atin, ganun din yung perfect humbleness ni Jesus na yan. Sa Kanya lang po yan. Perfect po yan. Di po ba? So, pag naglingkod si Jesus, perfect na paglilingkod ang ginagawa niya. Paano ko po nasabi? Tatanong na ba niyo? Paano mo sinasabing naglilingkod si Jesus sa atin samantalang tayo naglilingkod? Nope. Hindi kailangan ni Jesus ang paglilingkod mo, ang paglilingkod niya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat siya ay Diyos. Di ba? Naglilingkod ka sa kapwa mo. Naglilingkod ka sa mga kaibigan mo. Tapos yung mga nasa institutional church, sige na nga, naglilingkod daw sila sa institutional church nila. Sa pastor nila. Ayun ang pinaglilingkuran nila. Don't say na si Jesus na pinaglilingkuran nila. Hindi ako naniniwala. Kasi hindi kailangan ni Jesus ang paglilingkod ng kahit na sino. Ako, itong ginagawa kong ito, naglilingkod po ko sa inyong lahat para marinig nyo ang tunay na gospel. Gospel of grace. Jesus alone. Yun. Ako'y pinadala ni Jesus, tulad ninyong lahat ng mga born-again Christians, kaya hinihintay ni Jesus, mag-start na kayo ng vlog ninyo. This is the easiest right now to reach people. Basta ako, pag nag-post ako dito, I'm praying, Lord Jesus, hipuin mo yung kamay o yung puso nung mag-click-click dito. Click-click lang naman nila yung video. Then pag clinic nila, narinig nila, napanood nila, that's it. Bahala na po kayo, Panginoon. Ganun lang po ginagawa ko. Okay? Naglilingkod ako sa kanila. Hindi kailangan ni Hesukristo na Diyos. Siya ay Diyos. God of gods. God of the Milky Way. Hindi niya kailangan ng paglilingkod ng kahit na sino. Siya ang naglilingkod sa atin. Siya ang naglilingkod sa atin hanggang ngayon. Paano? Okay. Paano? Kapag ka may naliligtas na kaluluwa, gumagawa ang Trinity. Di po ba? Pinapangaral mo yung name ni Jesus, sa paraan na yan, naglilingkod siya sa atin. Nagliligtas pa rin siya ng mga tao according doon sa ginawa niya sa cross. Kaya naglilingkod si Jesus. Si Jesus ang tunay na naglilingkod. Di ba? Saving people. Maglilingkod yan. Perfect yan. Okay? Kaya yung pastor, ang dami ko nababasang post, mahalin ang pastor, mas maganda sabihin, love your brothers, love your sisters, love the brethren. Yan ang nasa Bible. Sige, bigyan niyo ako ng isang verse, love your pastor. Sige nga, bigyan niyo ako isang verse. I-comment niyo sa baba, okay? I-comment niyo sa baba. I will wait. Alam niyo, abutan na kayo ng rapture, wala kayo makikita, believe me. Wala. Love your pastor, bring
kawawa itong babaeng deceive. Nagbibigay ng malaking halaga doon sa pastor na yan, family friend po namin. Family friend namin. Deceive siya. Until such time, ang laki ng kanyang pagkadismaya sapagkat itong pastor na kanyang, ewan ko, na talagang halos sambahin niya na dahil pastor nga raw niya, ganun, nahulog ngayon sa kasalanan. Tinanggal nila sa pagkapastor. Wala naman sa Bible yung may isang tatayo na kung tawagin ni pastor tapos imamanipulate niya at kukontrolin niya ang congregation eh. Hindi po kanya na nasa Bible. Walang nasa Bible po. Lahat tayo magkakapatid. Pantay-pantay ang anointing natin. Kaya naglilingkuran po tayo sa bawat isa. We don't serve Jesus. We serve each other. Basahin niyo po sa Bible yan. Hindi po ba? Si Jesus perfecto. Bakit naman niya kakailangan ng paglilingkod mo? Di ba? Gusto kanyang mahalin, ibigin, i-bless. Yun. Para pag bless ka, maglilingkod ka sa kapwa mo. Paano ka mag-minister sa kapwa mo? Share them the good news. Araw-araw ang dami mong nakakasakay sa bus. Mga ka-opisinang babaligtas na. Yung mga kamag-aral mo kung ng estudyante ka o pupil ka, ligtas na pa sila. You can start by sharing them the good news. Bumili ka ng mga New Testament sa Shopee, kamumura. Mga Tagalog na Bible. So you can, di ba, magpalabas ka rin ng pera mo. Ako po ay talagang bumibili ng mga Bible sa Shopee, maramihan po. Namimigay ako. Ministry ko yan. Di ba? Pero hindi ko pinagmamalaking pinaglilingkuran ko ang Diyos. Pinaglilingkuran ko si Jesus. Hindi. Pinaglilingkuran ko ang mga tao para makakilala kay Jesus. Hindi kailangan na ni Jesus ang paglilingkod natin. He's perfect. Lalo na yung mga nangangaral ng tithes. Hindi kailangan ng Panginoong Jesus ang kwarta ninyo. Dahil hindi naman niya inuutos na mag-tithe sa mga Kristiyano. Ako'y shock na shock. Sabi nung isa, hinuli ko yung isa pero syempre dati nandun ako sa institutional church. Naalala ko, pastor, ako. Meron nakalagay dito kasi sobre ninyo kako. Nakalagay doon, tithes. Okay. Tapos susunod na guhit, offering. Bakit magkaiba yung tithes at offering? Oo, magkaiba yung tithes and offering. Nakalagay tithes sa taas, offering sa baba. Tapos pledge sa baba. Meron pang pledge. 3 yung guhit na i-feel mo. Yung isa, nagbibigay libo-libo doon sa 3 yan. Siguro 5,000 kada week. Oh my God, ako. Na-deceive sila. Tapos makikita mo yung lifestyle ng pastor na yan. Ay, naku po, mahirap na po magsalita. Okay? Hindi kaya ng sikmura ko yan. Maniwala kayo sa akin. Kahindik-hindik. At wow, pumunta kami ng iba't ibang places. Makikita mo maraming kawawa. Tapos sila ganyan. Karaming, kung talagang nangangaral ng ebanghelyo o mga yan, hindi ganyan ang magiging lifestyle nila. Maniwala kayo. Jesus wants us to be blessed, di ba? Pero nandyan yung bless tayo para maging blessing tayo sa ibang mga tao. Wala yung sakim. Wala yung tipong, hey, akin lang to. Di ba? Ako to eh. Ako lang. Hindi. We are blessed to be a blessing. He blessed us to be a blessing sa ibang mga tao. Dumidilim na po 6:10 na pala. Pero medyo may araw pa, no? Siguro papunta na tayo sa summer, kaya gano'n. So, ayun, naglilingkod tayo. Patuloy tayong maglingkod. Kasi yung iba, may mali silang kaisipan. Ang Kristiyano, naglilingkod sa simbahan. Sabi nila, paano maglingkod? Tanungin mo sila. Naglilingkod ako. Meron akong katungkulan. Meron akong ganito, ganyan. Sabi niya, siya raw yung nag-prepare ng ofertory. Siya yung nag-assign ng mga tatayo sa pulpit. Siya yung naghahawak. Siya yung naghahawak ng pagkomunyon ni pastor. Mga tipong mga ganyan na mga man-made religion. Hindi po paglilingkod sa Panginoon yan. Hindi paglilingkod kay Jesus. Paglilingkod yan doon sa pastor, doon sa tao. Nagoyo po kayo, sorry. Sakit sa puso, ano po? Totoo yan. Pero kung gusto niyo lumaya, well, feel free to be free. Ay, ngayon ko gusto kong kantahin yung kanta ng Queen. Baka
Makapiright claim. Wag na po, di ba? So, naglilingkuran tayo. Kaya kung hindi ka pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Mahalaga po ito. Share Jesus. Thank you. And Jesus truly loves us all.